Parang panduloko sa bansa natin. Pinaiikot-ikot lang tayo. Hindi tayo. Babangon siya uli. Hindi tayo ang babangon, yung mga tao. Yun eh. Supposedly more than 10 houses in Forbes Park. Saldico, tinaninga ng 10 araw ng bagong House Speaker na si Bogie D na dapat umano'y umuwi na sa loob ng 10 araw. At ito, mainit na mainit pa ho ito mga kabisdak. Sara Geronimo, pinasaringan ang Marcos admin at ayon sa kanya tama na. Pinaikot-ikot lang tayo ng mga manloloko, mga kawatan sa gobyerno. At ito mga kabisdak, Karen Davila, binunyag na meron umanong mahigit 10 mansyon sa Forbes Park, Makati, itong si Tambaluslos. Meron din pong banat itong si Ma'am Rowena Guanzon dito sa Marcos admin. Bago ang lahat, palike po muna, pa-share, pa-subscribe at pakipindot po ang inyong notification bell upang lagi po tayong updated sa ating mga video. Painit na ang paparating na kilos protesta. Bukas na po ito ha, mga kabisdak. Pero marami pong nagpaalala no, sa mga dadalo, lalo na po yung mga retired generals. Mag-ingat po tayo sa patibong dahil sinasakyan na po ito ng mga komunista. Kaya kung meron po kayong sasalihan at sasamahan sa rally bukas, abaho, mag-ingat po tayo. Kami po sa Berada Aguila, kasama po ako sa Bisdak Pilipinas, ay mas pinili namin na pupunta bukas sa Camp Aguinaldo. So alas 7 sa Camp Aguinaldo, umpisa na kami. Pupunta na po kami doon bago magtanghali. Kita-kits po tayo sa Camp Aguinaldo. Pero meron din naman po sa Liwasang Bonifacio, Maisog. I think sila mga 9 o'clock or 1. Mag-uumpisa na po sila dyan. Suot po tayo ng kulay itim na damit. Alam nyo, no, nakalungkot nga sana itong sa Lunita. Ang pag-aakala po natin ay ang nag-oorganisa ay hip-hop community. Dahil ito po ang unang lumabas, hip-hop community, ang nanawagan kasama mga fraternity. Nakalungkot nga lang dahil hinarbat no, na hijack ng mga dilawan, mga komunista. Ayan, at hindi na po napigilan at tinuluyan na pong kinuha ng mga dilawan, pinklawan yung Lunita. Nakakalungkot dahil tayo po, kasama tayo dito sa Bisdak Pilipinas, nananawagan po kami na pupunta dyan sa Lunita. Makinig po kayo dito sa sasabihin ni Atty. Raul Lambino para po ito makatulong sa atin bukas sa sasamahan natin, saan po tayo sasama. Kasi tayo mga didis, hindi naman ho po pwede na sumama tayo sa kanila, tapos sa tabi natin, biglang sigaw ng Inday Sara Kawatan, patay tayo dyan. No, Inday Sara Managot, hindi naman yan totoo. Yun lang po muna ha. Mag-ingat po tayo. Pakinggan natin si Raul Lambino bago natin pag-usapan yung magagandang usapin. Baka makalimutan natin Ito. Alam po ninyo, itong mga totoong grupo na ang nais talaga ay mailabas ang katotohanan at mapanagot kung sino ang may sala dito sa mga naglipa ng korupsyon sa pamahalaan. Hindi lamang po sa 2025 budget ang pinag-uusapan natin dito. Yung 2024-2023 budget nitong kasalukuyang administrasyon. Marami na rin po silang mga na-insert po dyan na mga pundo na dapat po nilang i-account. Hindi lamang po ito nangyari naman noong 2025 marami na rin po silang ginawa magmula noong 2023, 2024, 2025. At yan ang gusto nating mailantad kasi 3 taon na silang nandiyan sa pwesto.
At lahat naman po ng kanilang ipinasang General Appropriations Act magmula noong 2023, 2024, 2025 ay dumaan sa liderato nitong mga nababanggit na mga opisyal. Yung speaker nga umalis na at nag-resign na. Pero itong mga budget na ito, itong GAA na ito, pinirmahan po yan sa palasyo. At itong mga iba't ibang grupo ngayon na yung iba talagang lehitimo, na talagang naghahanap ng accountability, transparent accountability. Yan po yung grupo ng United People's Initiative na pinamumunuan po ni retired General Romeo Puques, na talaga naman po yan ang isa sa mga grupo na nagnanais ng mailabas ang katotohanan. Correct. At walang ibang sumusuporta po dyan ng mga malalakas na mga politiko o kaya yung mga negosyante o mga kumpanya, o hindi nga sinusuportahan yan ng tri-media Mainstream yung grupo media. ni si General Puques, yung UPI. At tinawag nila yung kanilang grupo na Kilusang Kayumanggi. Ito yung nakikita natin kasi walang dapat na kulay dito. Hindi kulay dilaw, hindi kulay luntian, hindi kulay pula, puti, itim, rosas o kung anumang kulay. Sabi ni General Puques, ito ang kulay nating Kayumanggi. At yan ang nakikita ko sa tunay na grupo na talagang suportahan ng taong bayan. Pero lately, meron ng mga grupo na gustong agawin ang kredito nitong naumpisahan ng taong bayan na nagpapakita ng galit. Nung makita na nila na talagang galit na ang taong bayan at Sumakay itong na. mga pinagdududahan at pinagbibintangang may pananagutan ay matatanggal na sa pwesto at yung iba pa ay nag-alisan na at lumarga na patungo sa ibang bansa. Itong mga grupo na ito, ang pinklawan, dilawan, pulahan, itiman o kaya putihan, ay sila na ngayon ang lumalantad at maingay sila sa media. Sinusuportahan pa sila ng self-righteous group, mga civil society kuno o kaya mga grupo ng simbahan. Bakit ngayon lang sila lalabas nung makita na nilang galit na ang taong bayan? Correct. Ito yung nakaduda-duda na aksyon po nila. At alalahanin po ninyo, ito rin itong mga grupong itong binabanggit natin na iba-iba't mga kulay na nagsama-sama. Ang kanilang tinutulig sa tinutukoy, si PRRD pa rin at saka si BP Sara. Mismo. Ang gusto nilang mapanagot dito sa issue ditong corruption tungkol sa mga infrastruktura ay Duterte pa rin ang kanilang pananagutin. Sila rin itong mga grupong tahimik nung ating tuligsain ang tungkol sa Maharlika Fund, tahimik sila nung tuligsain natin ang tungkol sa PhilHealth Fund, tahimik sila nung tuligsain natin ang tungkol sa AKAP, tahimik sila doon sa issue ng People's Initiative na questionable, tahimik sila nung mag-umpisa itong issue ng patungkol sa mga flooding nung 2024. Kung maalala ninyo, nagkaroon ng malawakang pagbahana noong 2024 at inyong maalala, nagkaroon ng baha pagkatapos ng SONA. Wala silang imik. Pero maingay sila na impeachment ni BP Sara, maingay sila. Yung ICC kay Tatay Digong, maingay sila. Itong grupong ito ay sinasamantana nila ngayon ng pagkakataon nung makita nilang pabagsak na itong administrasyon na ito at naumpisahan na nga na nawala na yung pinuno ng Kamara, sila na ngayon naglunsad ng tinatawag nilang trillion peso march. Dahil alam na nila na kailangan na nilang bumaliktad muli at agawin sa taong bayan itong panawagan ng totoong accountability at pananagutan ng mga sangkot dito sa isyong corruption. Hindi lamang po sa infrastruktura ito or flood control ang dapat. Pero kaya ako nagsasabi ng ganito para alam natin kung sino talaga yung sasamahan ng taong bayan. Ayan na, i-guide tayo, ginaguide tayo ni Raul Ambino. Tama naman kasi nga,
Noong una, ang tahimik ng mga bugok. Tayo lang naman maingay. Mga Duterte diehard supporters, mga ginto, tayo lang naghahanap yan. Maharlika Investment Scam, PhilHealth, tayo lang naghahanap dyan. Lahat-lahat na sa katiwalian, under Marcos admin, AKAP, AX, People's Initiative, tayo ang maingay dyan. Kaya kailangan tayong mga Pilipino, alamin natin kung sino ang sasamahan. Okay naman ho sana yung kanilang kilos protesta bukas. Ang problema kinukulayan dinadamay ang Inday Sara Duterte. At ang nakatakot dyan dahil inamin po mismo ng pamangkin ni Pinoy, apo ni Ninoy Aquino, itong si Kain Suka, no? Yung rally nila bukas, hindi ho talaga anti-Marcos, hindi kontra Marcos. Talagang itong mga to ay anti-Duterte. So ano yung ipinaglalaban ninyo na trillion piso march? Trillion piso march, bakit ba si Inday Sara? Trillion ba yung kanyang confidential funds? Ginagastos ba niya sa hindi maganda yung kanyang confidential funds? Walang ganong issue Kaya tayo, mga DDS, kami po'y nakiusap po sa inyo. Kahit hindi mga DDS, huwag po tayo magpaloko sa Lunita. Kasama dyan sa EDSA Shrine at sa EDSA Monument. Tayo po ay sa Camp Aguinaldo, EDSA rin po naman yan. Gate 6 po yan, Camp Aguinaldo. Alas 7, nandyan po, samahan po natin yung mga retired uniform personnel, mga generals, nabanggit ni Raul Lambino, Romeo V. Pokis, ayan. Meron din naman sa Liwasang Bonifacio, kaso sa Liwasan, I think, mga 9 or mga 1 p.m. Pero doon sa Camp Aguinaldo, maaga pa lang umpisa na. At hindi lang maaga. Kasi nga, nakaraan, nag-umpisa na sila No? Nag-umpisa na po sila ng ilang araw yun na tira-tira nila, 16 yata, nag-umpisa. Hanggang ngayon, nandun pa rin sila. Nagkampo na nga sila sa Camp Aguinaldo. May mga tent na. Ang iba nga, nag-overnight na. Doon po tayo sasama. Huwag po tayo sumama dito sa mga Dilawan at Pinklawan na sumasakay lang. Hindi po yan tunay na makabayan. Makabayad po yan. Pinunduhan po yan ni Bangag. Diba? Sinabi nga ho ni Claire Castro na hindi daw nila kalaban yung mga magrarally sa Lunita. So, ibig sabihin, talagang ito ay panglilihis lang sa tunay na sisihin natin. Hindi naman po pwede na ang sisihin natin ay si Inday Sara. Anong kasalanan ni Inday? Si Inday Sara ba nagpirma ng budget? Hindi. Itong dalawang bugok na itlog, no? Na si Saldico, Martin Romualdez, at Marcos, sila ang may mga kasalanan dyan. Bago po tayo papunta sa pinaka-main topic natin, pakinggan muna natin itong retired generals. Marami po kasing mga retired general na magsilabasan no? Magsilabasan po bukas. Saan po sila pupunta? So malamang doon sa Camp Aguinaldo, kaya maganda pumunta doon. Pagingin natin sa Esperon. Indeed, maraming organization sa military. Mayroong Association of Generals and Flag Officers, mga star rank officers. Mayroon ding luwakan graduates, mga PMA graduates. Mayroon ding forum ng PMA Alumni Association. Mayroon ding Star Forum. Napakarami sa military. Active na active, and in all those forums, in all those social groups, social media groups, maraming graduates ng PMA dyan. Simply because hindi naman sa sinasabi namin kami lang, but we know that to serve the land properly, we must have integrity, Correct. honesty, and the sense of public service. Kulang na lang na sabihin namin na patriot kami, na katulad din ng iba. Kaya kung nakikita namin ang malawakang korupsyon, talagang nagagalit kami. Nakatulad din ng ibang Pilipino. At ngayon sa nangyayaring ito, I think many of us will be
leading their organizations Mhm. to go up in protest against the corruption that we have seen. Okay. So to go up and protest against corruption. Sino ba yung Sino ba yung presidente? Bongbong. Sino bang sisihin? Si Bongbong. Martin Romualdez Saldico. Yun po yung sasamahan nating grupo. Saan? Camp Aguinaldo, Liwasang Bonifacio. Tingnan mo yung yung pupunta sa Lunita bukas. Nagpatikim sila kagabi. It's a Friday, oh. Ay, it's a Friday. Black Friday nila daw. Protest. Oh. Tingnan mo, oh. Panagutin. Ang mga walang hiya daw, panagutin. Pero yung picture, tingnan mo. Si Vice President Inday Sara, kininam. Ang kakapal naman ng mga mukha. Yan, mga lasalista yan eh. Ayan o, mga hawak ng mga paring kalbo, damaso. Anong ginawa ni Inday Sara sa bayan? Wala naman ah. Pag nanaka, wala. Si Inday Sara ba ang nagpirma sa flood control? Kaya mga kababayan ko, nakiusap po kami, parang awa nyo na. Huwag po kayo pumunta ng Lunita. Kung gusto po kayo sumama sa tunay na may panawagan at nagmamahal sa bayan, Liwasang Bonifacio po tayo at Camp Aguinaldo. Yan ang tunay. Pero yung Lunita, okay sana yung hip-hop community. Nimal talaga itong mga buhay, mga sindikatong, mga rallyista talaga eh. Sumasakay sila. So anyway, wala namang problema. Kasi a day of protest bukas daw, sabi ni Tatay Digong eh. Sige, okay lang. Mag-rally kayo. Karapatan ninyo yan, kaso nga lang, hindi maganda yan. Sinasama nyo si Inday Sara dyan, mga Duterte, putya. Mga tangingot, no? Di alam ang ipinaglalaban, pera-pera lang. O, itong pinakamaganda, alam nyo ho, para sa akin, napakaganda itong pahayag, patama ni Sara Geronimo kay Bongbong Marcos. Na talagang tinamaan ho talaga. Alam mo naman, pag artista, no, sikat na singer, nakaka-impluwensya yan. At para sa akin, tama lang ginawa ni Sara Geronimo. Para magising ang taumbayan at merong gagayan ng mga singer, artist, lumabas kayo magsalita. O eto, nakatikim, pinatamaan ni, popstar ba to? Superstar. Sara Geronimo. Ang asawa niya dito, DDS, si Mateo Godicelli. Halagang DDS yan, taga Cebu. Na-issue nga ho yan, binira nga siya ng mga pinklawan. Iwan ko kung si Sara Geronimo, kung pinklawan pa rin ba siya? Tuloy oh. Parang panduloko sa bansa natin. Pinag-ikot-ikot lang tayo. Tama na. Di naman po lingid sa kalaman natin na napakaraming nangyayaring kaguluhan, kasinungalingan, panduloko ang ginagawa sa ating bansa. Let us all be reminded na kayo, don't want to put the pressure on you. Ang ating mga kabataan, kayo ang pag-asa ng ating bansa, ng ating bayan. One day, kayo ang magbabago ng bulok na sistema ng bansang ito. Correct. Huwag kayong mawala ng pag-asa, huwag tayong mawalan ng pag-asa, kumapit tayo sa hope at magtiwala. Patuloy na magtiwala na balang araw, mababago din ang bulok na sistema na yan. At uunlad din ang ating mahal na bansang Pilipinas. Hindi na natin kailangang umalis ng bansa para makapaghanap ng magandang trabaho dahil nandito na lahat ng oportunidad. Patuloy natin ipagdasal ang ating bansa. Galing. Sara Geronimo. Sarap to pakinggan pag merong mga artistang ganito, no? Hindi yung kagaya ni Vice Ganda po siya, ginamit sa paninira. Ito tama naman talaga eh. Pinapaikot-ikot lang tayo ng mga manluluko sa gobyerno. Tama na. Totoo yun. Paikot-ikot, pinapaikot-ikot lang tayo. Sila pa rin ang gumagawa ng kalukuhan sa bansang ito. Asinso na sana tayo sa panahon ni former President Duterte eh.
Yung mga hindi nagbabayad ng mga tax, nakapagbayad, yung mga kriminal, mga sindikato, pulpug, droga, ubos. Maganda na ho yun na ibinunga ng ating bansa. Build program, infrastructure, tuloy-tuloy. Maganda ang buhay ng tao. Tinamaan lang ng pandemya, pero lumaban po tayo. Hindi po tayo pinabayaan ni former President Duterte. Sa panahon ba ni Tatay Digong, nakaranas ba kayo ng sobra-sobrang pagbaha kahit ambon lang? Yung bahay ba ninyo lumubog hanggang bubong sa panahon ni former President Duterte? Hindi natin naranasan yun. Kung meron mang mga baha, talagang bagyo na talaga. Pero ngayon, ulan-ulan lang, ambon-ambon baha na sa kalsada. Bakit nagawa ni Tatay Digong yun? Kasi nga, seryoso, si former President Duterte sa kanyang tungkulin bilang isang presidente na ginagago ni Bongbong Marcos nang unang naghanap sa kaban ng bayan o sa panunungkulan ni Ngiwiim ay si Tatay Digong. Mga ginto, hinahanap ni Tatay Digong. Maharlika Investment Fund, nahanap ni Tatay Digong. Yung PhilHealth Funds, hinahanap ni Tatay Digong, gaan na puro blanco. Former President Duterte po ang naghahanap po. Tayo, mga Duterte diehard supporters, pati sa social media. Sinabihan pa nga tayo ng mga buang na tayo ay fake news eh. Pero ngayon, paano na yan? Totoong-totoo ho. Na tinarantado na ho tayo, pinapaikot-ikot na po tayo ng mga buhaya dyan sa gobyerno. Magising tayo. Magising kayo mga artista. Oo, pinklawan kayo, dilawan kayo. Pero sino ba dapat ang inyong sisihin, Duterte? Hindi. Dapat ang sisihin natin, nakaupo ngayon sa Palacio de Polvoron. Sino? Si Bongbong Marcos. Si Martin Romualdez bumaba. Pero ubos na ang pera ng bayan. Saldico naglayas. Pero ubos na ang pera ng bayan. Sino ba nakabili ng mga mamahaling private jet, chopper, may sariling aviation? Sila. Mga kampi ni Bongbong Marcos. Sila ang tunay na salot. Hindi ang mga Duterte. Kaya kayong mga dilawan, mga pinklawan, sana po matauhan kayo. Bukas, sa ipinaglalaban ho ninyo, nang sama-sama tayo, hindi ho po pwede na mabaling yung sisi sa ibang tao nang may kasalanan ang gobyernong Marcos. Tama ka dito, Sara Geronimo, na pinaikot-ikot lang talaga tayo ng mga manluloko sa gobyerno. Ngayon, sisihin natin ang mga Duterte? Hindi. Kagaya itong manluloko na si Saldico. Pag-usapan na natin yung mga manluloko. Naglabas po ng ultimatum ang bagong liderato ng Kamara. Laban po dito kay Saldico. Kasi nasa Amerika ang buang, no? Manluloko, scammer, yan, bungbong, mga scammer yan sila. Na dapat umuwi na dito sa Pilipinas. Palakpakan muna natin si Sara Geronimo. Sana po makahikayat pa po siya ng maraming singer, maraming artista na magsalita sa entablado. Ito, concert niya po ito kagahapon para sa bayan. Sama-sama tayo. Iisa ang sisihin natin. Bongbong Marcos, Romualdez, Saldico, wag natin sila paligtasin. Ito po, isang manloloko. May taning na, 10 araw. Pag hindi umuwi, patay ka, extradition ang abutin mo. Binawi ni Speaker Boji D ang travel clearance si Ako Bicol Party List Representative Zaldico. Sa nilabas na notice ni D, inutusan niya si Ko na umuwi na ng Pilipinas sa loob ng 10 araw. Nakasad din dito na maaring maharap si Ko sa disciplinary at legal action kung hindi susunod. Isa si Ko sa mga dinadawit sa flood control scam dahil sa manoy budget insertions noong 2025 nung chairman siya ng Appropriations Committee. Siya rin ang founder ng kumpanyang SunWest na kabilang sa top 15 contractors na pinangalanan ni Pangulong Bongbong Marcos. Nasa Amerika si Ko ngayon para magpagamot. Hindi pa malinaw kung anong sakit niya. Involved sila sa kidnapping
ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Bakit ngayon nawala si Zaldico at aalis si Martin Romualdez, hindi man lang nila magawa na kidnapin si Zaldico doon sa Amerika at ibalik dito sa atin sa Pilipinas? Tama ka, Day. Nagawa kay former President Duterte. Walang kasalanan si Tatay Digong. Pero itong si Zaldico, trilyon-trilyon po ang hinahanap natin. Bakit hindi nyo po kidnapin dyan? Extradition. Pahuli nyo po dyan sa Amerika. Total, brother to brother naman, di ba? Sabi ninyo, kaibigan natin ang Amerika, kalaban ng China. Kaibigan natin ang Amerikano. Kung ngayon, itong taong ito, si Zaldico, ipakiusap nyo po kay Donald Trump. Ipahanap nyo po sa FBI. Ipa-most wanted nyo po nang uuwi itong bugok na ito. 10 araw na ultimatum. So ngayon, kung hindi po ito babalik, parang ginawa nila kay Kung Arnie Tibes. Sinipa muna nila sa pagka kongresista. Ganon din yung gawin ninyo dito kay Zaldico. Sipain po ninyo sa pagkakongresista. Hanapan nyo po ng tinatawag na medical certificate. Kung totoo ba talaga na meron siyang sakit. Mantakin mo simula ng 20th Congress, itong si Zaldico ay hindi na po nagpakita. Alam na niya na nadiscovery na po siya ng kalikasan. Nadiscovery na po siya ng taong bayan na kawatan at swapang. So ngayon ikaw, lumayas ka na, nagtatago ka na, paano nyo po ito harapin at paano siya uuwi? So sana seryosohin po ito ng Kamara. Ipakita po nila na walang special treatment dito. At dapat ang gawin din po ninyo, itong si Martin Romualdez bago pa tumakas, hold departure order na agad. Bawal po siya lumabas ng bansa. Ang problema, mayroong sariling eroplano, no? Kahit may sarili kang eroplano, dadaan ka rin naman sa immigration. Except na talaga kung lalayas ka. Pag lalayas ka, hindi ka na dadaan, hindi ka na magpapaalam sa immigration. Busal-busalan mo na lang ang mga yan. Talagang lalayas ito si Martin Romualdez sa akin nakikita. Sana pare-pareho kayo. Ngayon, pagdating ni Zaldico sa Pilipinas, pusas agad. I-detend, no? National Bureau of Investigation nang malaman natin ang katotohanan. Kumanta ka na lang, Zaldico, ikanta mo yung amo mo. Nang matumbok kung sino yung may kasalanan, kung sino yung pinakahari ng sindikato. Ulitin natin muli. Walang Zaldico kung walang Romualdez. Walang Romualdez kung walang Marcos. So yung tatlong persona na ito ay persona ng mga sindikato na dapat managot sa taong bayan. Na dapat tayong mga Pilipino bukas sabay-sabay po natin isigaw ang pananagutan ng tatlong bugok na ito. Hindi ho po pwede na malihis tayo ng mga komunista aktivista na magrarally din po bukas. Ang tunay po na ipakulong at ang tunay po na may pananagutan, Marcos Romualdez Zaldico. Lalo na po yung mga pinasabog kagahapon ni Chavit Singson. Ano ang sinasabi ni Chavit Singson? Itong si Diskaya, ang tunay na kontraktor ng pamilyang Marcos. Lahat diyan sa norte, ang maraming nakontratang flood control ay ang Diskaya. So dito na tayo ngayon, magkaproblema. Sino ba talaga ang tunay na salarin? Na ayon kay Chavit Singson, managot dapat ang mga kurakot. Bumaba sa pwesto ang mga kurakot.
Kaya nga pinababa ni Chavit Singson na si Bongbong Marcos eh. Sa pagka-presidente, pinag-resign. Dahil napaka-imposible naman daw na hindi alam ni Chavit Singson, ni Mal. Hindi alam ni Bongbong Marcos ang lahat ng pangungurakot sa gobyerno, mga ghost projects under sa kanyang administrasyon. Isang kalukuhan po yun. Presidente siya. Anong tawag sa kanya? Tangingot na presidente. Walang alam sa bagay, kakamot sa ulo. Wala. Anong gagawin natin? Animal talaga. Lahat ng nangyayari sa ating bansa, may alam si Bongbong. Unang taon pa lang yan, pangalawang taon, pangatlong taon ngayon. Ngayon lang talaga lumalala, huhugas kamay na, nadidiscover na sila ng taong bayan. Kaya ang ginawa, naghanap ng masisisi, kaya ang resulta dito, magiging collateral damage si Zaldico. Yan ang malinaw dyan. Walang solid north. Pinatunayan na po yan ni Manong Chavit kagahapon, galit na galit. Ngayon, pakinggan muna natin yung sinasabi ni Manong Chavit. Ito naman, interview talaga to sa bilyonaryo na sinabi niyang bastos itong si Bongbong Marcos na pagkapangulo. Talagang bastos. Ikukunik lang natin ito kay Sara Geronimo. Bago tayo pupunta doon sa animal na mga panluluko, ang daming mansion pala itong si Martin Romualdez. Tingnan mo ha. Sabi ni Chavit Singson sa interview, bastos daw itong si Bongbong Marcos. Talagang bastos naman talaga yan. Hindi lang bastos po talaga itong pagkapangulo na ito. Nakikita nga po natin nung nakaraang eleksyon, di ba? Tinutulak niya yung mga supporters niya. Animal talaga. Pakinggan natin si Manong Chavit. Ano po yung sinasabi ninyo na hamon naman kay Pangulong Bongbong Marcos? Wala akong hamon. Sinabi ko lang na parang Alzheimer siya. Dahil nilabas niya, mahiya naman kayo. Mga flood control. Meron siya eh. Ang mga binabanatan diskaya ngayon, silang kontraktor nila eh. Buong Pilipinas. Sa Ilocos Norte mismo, yung mga diskaya ang kontraktor nila. Posible naman din nila kilala. Baka nakalimutan lang, baka may Alzheimer. Okay, ulitin ko lang yun na ang mga... Ayan, ang mga diskaya, ang kontraktor ni Bongbong Marcos. So, ibig sabihin, kasama ka Bongbong sa nangungurakot. Wala nang iba. Sinabi na ni Chavit Singson eh. Mga diskaya ang mga kontraktor niya. O, paano to? Kaya pala talagang, sayang talaga guys. Sayang ho yung chairmanship ng Blue Ribbon Committee ni Senador Marcolita. Hindi sana yan mapagtakpan eh. No? Hindi sana ito mapagtakpan. Natutumbok na talaga ni Senador Marcolita ang sindikato. Ito na yun eh. Sinabi na rin ni Chavit eh, mga diskaya. So kayo pala. Tama itong kinanta ni Diskaya. Zaldico, Romualdez, papunta na kay Bongbong kaya pinatigil ang Senate Blue Ribbon Committee. Dahil papunta na kay Bongbong Marcos eh. Lumabas na si Singson eh. Ano nyo yan, kontraktor? So ibig sabihin, pag kontraktor nila puta limpak-limpak na salapi, mukhang barya-barya lang itong kay Zaldico at kay Martin Romualdez. Napunta talaga kay Bongbong ang lahat ng pera ng bayan. Pondo sa flood control. Ama naman, kasi nga yung Intramuros, di ba, proyekto ni Baki, sino yung kontraktor? Diskaya. At sinabi pa ni Baki, niloko daw sila, ulul. Kontraktor nga nila si Diskaya. May kasabwat puta, may kickbacks itong mga to, niluloko talaga tayo. Tama si Sara Geronimo, tuloy. Mga diskaya rin po. Ang kontraktor nila, Presidente, sa probinsya nila. Sa probinsya nila, ayun. So ang kailangan makita doon, kung totoo po yun. Yun ang unang imbestigahan nila, dapat. Oo nga naman, nasa norte. From north to south. So uunahin na yon. Pero uunahin doon sa norte pag-imbestiga. Ang tanong, may lakas ng loob ba itong komisyon ni Bangag na imbestigahan ang norte? Ay ngayon lumabas na eh.
na ang kontraktor nila si Diskaya. Putsa ina, ang tapang na talaga ni Mayor Magalong, no? At saka yung komisyon na yun, kung sasagasaan nila itong si Bongbong Marcos. O nasa na yung mga kabataan na magtatawag ng rally sa Lunita? Sisihin nyo po si Bongbong, ito yung may utak sa lahat ng ito. Romualdez, Saldico. Wala na pong iba, wag na po tayong magsisi pa ng iba. Wag na po nating pilitin na hatakin tong mga Duterte sa issue dito ng corruption under Marcos admin. Sila po ito. Sila po ang nakaupo, hindi ang mga Duterte. Ayan taga Norte, sumuporta mismo si Manong Chavit dito kay Bongbong. Tingnan mo, kontraktor nila sa Norte, edi sila ang presidente di buong Pilipinas. Ito na nga hawa nangyayari. Kaya binigyan lahat ng proyekto itong si Diskaya Sandamakmak. Kaya pala, hindi hindi nalagay sa witness protection program at pinalitan si Senador Marcolita. Nakakatakot po to, guys. Mukhang maghanap talaga sila ng issue para masisi sa mga Duterte at mapagtakpan itong si Bongbong Marcos na nag-apply pa naman ng witness protection program itong si Diskaya kagahapon sa Department of Justice. Paano na lang kung sasabihin ni Boyeng, sige, tatanggapin namin yan. Pero wag mong banatan si Pangulo. Wag mong daliin dyan sa mga apidabit mo. Ang daliin mo mga Duterte, isisi nating lahat. Putang ina na. Grabe ang Pilipinas, sindikato. Tuloy Importante po ma-establish sa Manong, kung yung mga Diskaya projects in the North ay substandard or existing. Yes. Oo. Or ghost. Yes. Ayun. Okay. So, Ako kanina, kung hindi multo yun, imbestigahan nila. Correct. So, you're also confident, so lahat po ng mga pagtutukoy sa inyo ay puro salita at walang patutunguhan? Wala po. Attack dog, puro attack dog. Opo. It natural in politics, batuhan ng putik yan. Pagka nagsalita ka, nandun na yung mga trolls. Ano na sinasabi. Opo. So, ang susunod, ang Kaya pala, nagpasabog itong si Chavit, binibira din pala siya Binibira siya ng traidor niyang kaibigan na si Bongbong Marcos. Nasabi niya, bastos pa. Sinasabi po ninyong kailangan ng sumunod agad ay ang pag-imbestiga ng mga flood control projects ng mga Diskaya sa probinsya ng mga Marcos. Yes. Ayun, okay. Meron po ba kayong hinala? Meron po ba kayong nalalaman na dinaan ng mga congressman dyan po sa Norte? Sa baluarte po ni Pangulong Marcos? Si Diskaya nga at saka yung bagong mayor ng Lawag, ang kontraktor nila na tinanggal nila yung pinsambu nila dahil ayaw makisama sa kanila. Si Michael Kion. Siya nagsabi sa akin nung nangangampanya na ako kay BBM, Manong, mark my word, they're just using you. You know the Marcoses, they'll just use you. Sabi sa akin, hindi ako maniwala Ako, tinulungan ko ng gusto. Sinamahan ko all the way. After election, may Alzheimer ako, nakalimutan na ako May ideya po kayo, bakit po sa palagay ninyo kayo po nilaglag o iniwan? Hindi ko matindahan, nag-aaga. After the election, nagpunta sa Japan, ang dami namin sa presidential table, binati lahat. Sabi ni Sandro, yung anak niya, Dad, Manong Chavit is here. Ginanon niya. Kaya mga overseas workers sa Japan, ang bastos yung presidente niya, sabi nila Wala akong kasalanan. Bagong upo lang siya. Wala po kayong ideya kung bakit? May Alzheimer. Nakalimutan siguro. Have you reached out to the president ever since he was elected? Ha? Have you reached out to him? Hindi na ako maka-appointment. Dinaanan ko na lahat yung mga private secretary na, appointment secretary nila. Wala. So, okay lang. Pero ayaw ko sa lahat ng ginawa niya paghahamon sa China. China, sinabi nila noon, we never invaded any country, but Taiwan, we have to get it because it's ours. Sabi ng Amerikano, wag, laban tayo. Pagpunta ni BBM sa US, binalik ang mga bases. Ni Oy, binalik. Sinong bubugbugin? Tayo. Doon ako sumaman loob. Ipapahabak tayo Ayun. Dapat neutral lang siya.
Parehong kaibigan eh. China is our friend. China is our neighbor. Ang laki tinutulong nila. Ang negosyong papasok dito. Linawin natin na. Mukhang nasabi ko kasi na ano eh. Taga-Norte, hindi. Taga-Sur po. Ilocos po itong si Manong Chavit, si Bangag Norte, pero parehong Ilocos po sila. Mismong taga-Ilocos na po ang nagsabi na bastos itong si Bongbong Marcos. Nabudol siya. Ito si Manong Chavit, hindi lang basta-basta politician po ito. Si Manong Chavit. Pag tiningnan nyo po, mukhang nakaugat din yung galit ni Manong Chavit sa kay Bongbong. Dahil sa Japan daw, hindi siya kinamayan. Binastos siya. Oh. At itong sa paglaban-laban niya sa China, nagalit din si Manong Chavit. Tama naman eh. Bakit kasi natin kalabanin ang China? Kaibiganin natin yung China. Okay, balik tayo dun sa flood control. Mas mainit sa flood control projects. Mainit eh. Pawis na nga tayo sa sobrang init. Ang contractor nila ay ni Bongbong Marcos sa mga Marcoses, Diskaya. Tingnan niyo po Si Diskaya, may mga magagarang sasakyan, may mga kabahayan. Si Zaldico, may mga private jet. Martin Romualdez, meron ding mga private jet at merong mga mamahaling kabahayan. 10 daw to, sabi ni Karen Davila. Sinulan ang mga yan kumpara kay Bongbong Marcos. E di mas malala. Mas maraming nakulimbat itong mga Marcoses kumpara dito sa mga dami niya. Ito yung sinasabi natin. Na sinasabi ni Sara Geronimo, tama na. Pinaikot-ikot lang tayo. Yan ang maliwanag na mensahe. Pinaikot-ikot lang tayo ng mga manluloko, mga budol-budol, scammer dyan sa gobyerno. Tingnan mo Mantakin mo Meron di umanong more than 10. Ito yung sinasabing pinapaikot-ikot na mansyon si Martin Romualdez. Ito po isiniwalat din ni Karen Davila sa interview na kay Puno, kongresista sa Antipolo. Pakinggan I natin. understand you work with him, but I think we need to hold our leaders accountable. He is the Speaker of the House. The budget emanates from the House. There are talks of ostentatiousness and extreme wealth, private planes, supposedly more than 10 houses in Forbes Park. I'm sorry I have to bring this up, but to defend the Speaker that he's a victim in all this, it's appalling to the Filipino people. At the end, he would not even explain the corruption in the budget that he allowed. The House passed it, Congressman. In the end, we are talking about the public being angry of the ostentatiousness and extreme wealth of Martin Romualdez, Zaldico. This is not the time of the wealth you and I have seen in past administrations. Galit na tayo nun kay GMA, kay ERAP, etc. This is a whole other level of alleged corruption. This could be the levels of Nepal. Yeah. That kind of anger, which I hope not, but at the end of the day, when you hear about homes abroad, I mean, Congressman, it's very difficult to defend Martin, who was in power, unless he submits his salad. He explains. Stepping aside, I don't think is enough for the Filipino people. I mean, it's not personal to me. I'm not angry at him personally, but as a leader, this is inexcusable. Parang biktima pa siya na ang bait niya, gusto niyang tumabi. No, actually, ang sabi, ang tawag diyan, ang kapal ng mukha mo, Martin Romualdez. Mabait siya. Pinuri nga ng mga buhaya Tsaka na, pinalabas pa na santo.
Santo Martin, Tambaluslos. Ayan o. Kamara, naglabas ng resolusyon para purihin si Romualdez. Okay, ninam talagang bulok itong Kongreso. Kawatan, pinuri nyo. Kurakot, pinuri nyo. Kasi nga kayo, mga kurakot din. Mantakin mo yung 10 bahay sa Forbes Park. O, tingnan mo ha. Hindi lang 10, I think 12. Maraming kabahayan. Itong pamilyang Romualdez, ganito tayo pinaikot-ikot ng mga manluloko na sinasabi ni Sara Geronimo. Meron pa akong papakita ko sa inyo bago yung mga bahay dyan sa Forbes Park. Nakita nyo po ba yan? Mansion din po yan. Mansion din po yan ni Romualdez. Post po yan ni Manong J. Sonsa. Ayan o. Sabi ni Manong J. Sonsa, subdivision sa mga perting datua o sobrang yaman daw sa bayan ng Sugbo. The village of the rich and famous in Banilad, Cebu. Reportedly, Leyte Representative Martin Romualdez and Tingog Party List Representative Yeda Romualdez reportedly owned the biggest mansion in Maria Luisa subdivision, a 6-story house overlooking Cebu with a swimming pool. Earlier, it was reported that Representative Romualdez recently bought a 1.2 hectare property in McKinley costing over $1 billion of pesos. It is said to be part of a collection of properties in the Forbes Park in Dasma Village areas. The lawmakers has not denied nor confirmed ownership of the reported properties. Ganun tayo kapinapaikot-ikot at niloloko ng mga manluloko sa gobyerno ni Bangag. O, ito pa. Meron pa ito. Ito, ginugugil map talaga. Ito yung sinasabi ni Jason sa McKinley. Ito naman, post din po ni Ajarn Chris Vlog. Ang sabi niya dyan, kumakalat sa social media ngayon ang main address umano ni House Speaker Martin Romualdez. Ayon sa isang redditor, sa 42 McKinley Road daw na nakatira ang kongresista. Ang bahay daw na ito ngayon ay binarikadahan na at nilagyan ng matataas na harang upang masigurado ang seguridad matapos maiulat na may pag-aaklas ang mga rallyista at taong bayan sa lugar. Isa pa lang di umanong mansyon na ito sa 12 pang iba pang pagmamayari ng kongresista na matatagpuan na sa Forbes Park. Isa pa lang yan. Oh. Sa pagmamayari ni Martin Romualdez, alam mo kung gaano kaganda yung ano na yan. Gaano ka mahal yung mga ari-arian dyan. Yan po yung mga mukha ng Forbes Park na talagang ang makakabili lang po ng ganyang bahay, makapagawa, ay mga buhaya sa Kongreso. Kagaya ni Martin Romualdez, Saldico, Bongbong Marcos. Ito pa, oh. Ganon kagara na mga bahay. Isipin nyo yan. Ayan, tingnan mo ha. Kaya pala puring-puri ng mga buhaya eh. Itong si Martin Romualdez, Suarez, di ba, nagpasa sila ng resolusyon. Hinangaan nila na puno ang inyong mga bulsa dahil bakit? Aputsa pati sila, naambunan sila eh. Ayan oh. Yan, kumakalat ngayon sa social media na di umano'y meron ding mga kabahayan itong mga bugok na ito. Itong mga tropa nila. Ang multi-milyong mansion ng Big Six ng Kongreso. Martin Romualdez, Forbes Park Mansion.
Average cost, 100 to 150 million pesos. David Suarez, na meron di umanong Ayala Alabang Mansion, na ang average ay 100 to 130 million pesos. Zaldico na nagtatago sa Forbes Park. Average cost 100 to 150 million. Aurelio Gonzales Dasmariñas Village, average 90 to 110 million. Manix Dalipi Bel Air Village Mansion, average 90 to 120 million. Edwin Gardula o Corinthian Gardens Mansion, average cost 80 to 90 million. Tama si Sara Geronimo. Tama na. Pinaikot-ikot lang tayo ng mga manloloko dyan sa gobyerno. Ganun po tayo. Ginawa pong tanga ng Marcos admin. Ngayon, sino po ang sisihin natin? Duterte? Tangingot natin. Marcos, Romualdez, Zaldico ang sisihin natin. Ba't natin dinadamay ang mga Duterte? At lalong magalit po tayo dito. Mantakin mo ha, meron na pong findings. Isipin mo ha, itong independent commission, teka lang, under, hanap tayo ng calculator muna guys kasi kailangan natin ng calculator. May findings na po sila ni Magalong, initial. Tingnan mo ha, under Marcos admin, report infrastructure. Tama ba? Kinuha ko po yan sa, sa page ni Magalong. Ayan. Mantakin mo yung ghost projects under Marcos admin, 18%. Itutotal natin. Substandards, 30%. Overprice, 11%. Delayed. Ilang percent yung delayed? 13. Tama? 13. Delayed. 13%. Abandoned. 20%. A total of 92%. 92% sa proyekto ni Bongbong, mga flood controls, ay walang kwenta. Hindi pinapakinabangan. Ghost, delayed, abandoned, overpriced, substandard. Ang totoong proyekto lang, 8%. Kaya tama na, niloloko na tayo, harap-harapan ng mga manloloko sa gobyerno, pinapaikot-ikot lang tayo. O ito, pakinggan po natin muna itong si Ma'am Rowena Guanzon. Kung ano ba ang legacy ng Marcos admin. Meron bang legacy? Walang anong sinasabi ni BBM na legacy niya. When he ran with Sara Duterte, naloko niya mga tao, na mga Marcos Royals at mga nabudol na mga DDS dyan. Sinabi ko na sa inyo kasi kayo mga budol kayo. Sinabi ko na sa inyo, legacy. Paniwala naman. Gustong ibalik na good name ng Ferdinand Marcos. Na i-reconstruct, i-revise ang history. Ganyan. Anong magagawa niya in 3 years na ngayon lang siya nagising? What should he have done during the first 3 years to have prevented this? I guess yun yung tanong, di ba? Or did he have it in his heart to actually change it, to really change the family reputation, restore the honor of sa amin, Marcos? lang, pride na lang yun na Marcos uli. Kaya siya, babangon siya uli. Hindi tayo. Babangon siya uli. Hindi tayo ang babangon, yung mga tao. Yun Hindi, it wasn't for the country. It wasn't because he wanted to restore his father's good. No! He wanted to be president just because. Babangon sila uli. Conflict sila rin sa kapatid niya, di ba? Kay Amy. Kasi ang akala ni Amy talagang will reform, babalik ang Marcos na name na isatama natin, ganyan, ito na lang, last hurrah na natin to, matatanda na tayo, di ba? Matatanda.
I'm as old as BBM. He looks older than me, but I was born the same year. Matanda na tayo eh. Ano pa kailangan natin? Pera? Power? Ano, ilang helicopter ba ang gusto nyo? Ilang bahay ba dyan sa forts ang gusto mo, Romualdez? Tapos ngayon, hindi ka man lang makauwi dyan dahil saradong-sarado yung gate mo. Takot kayo na batuhin ng itlog at kamatis ang mga bahay nyo at kotse nyo. What's that for? From the start, kung sinabi nyo na, itong mga dilawan na to, itong mga kakamping na to, wala sinabi yan, puro lang yan promises. Sana, day one, sinabi, ginawa niya na I'll prove all of you wrong. Hindi ako adik. Babangon ako maaga araw-araw, and will face the people, I'll prove you wrong, hindi ako adik. O hindi na niya ginawa yan? I was absent most of the time. Did you see BBM? Did you see BBM in the first year? Ngayon lang yan si BBM lumabas doon sa mga dam, sa mga ganyan-ganyan. And his people already told him, boss, hindi na talaga kaya, boss. Those project, ganyan-ganyan. Mabubuking na tayo, boss, kasi marami ng mga kumakalkal. Mga tao may mga video na ganyan-ganyan. Amo na awa ako dyan ka BBM. Ginamit lang siya ni Romualdez. How could Romualdez have had such influence over him when he was one who held the Marcos name? Yan na nga eh, binoto ng mga tao si Marcos dahil gusto nila Marcos. Yung hindi pa nila alam, yung magiging hari pala si Romualdez. Di ba? Kaya sila talaga disappointed because he controlled the purse. Once he controlled the purse and the congressman, yun ang akala niya that he can be the next president. Siyempre, itong isa, dahil ayaw naman gumawa ng trabaho, so he will leave it to everybody, and well, this is his own blood. This is his first cousin who promised him that, we will build this, we will do that, or this congressman will be, will control them to their budget. O ngayon control kayo, no? Ayaw niyo palitan sa Romualdez? Pues, akala niyo, kung hindi niyo siya pinalitan, hindi gaganti sa inyo si BBM? Oh, sige, congressman kayo. Oh, sige, pasan yung budget nyo. Pero hindi ko ipaparelease sa DBM Secretary. O ano? Sino ang presidente? Nababawi pa ba niya? So, ako. Kung ako BBM ang kakampi mo, kahit you don't like me, but I'm very useful, Kung ako ang kakampi mo, ginawa mo ako contra-advisor. Kumusta ang contra-advisor dyan? Pakinggan natin yung Guanzon na yan kung sasabi ng baliw na yan. But, baka may sense. Tingnan mo ang tawag doon, Ma'am Rowena Guanzon, budol nga. Nabudol si Vice President Inday Sara Pambira naman, damay lahat. Budol ang taong bayan, budol ang Duterte, Tatay Digong nasa dahig. Walang legacy si Bongbong. Merong legacy, makikita mo pag sinasabi kasi ganito pag sinasabing Pinoy, tuwid na daan pero tuwad pala. Pag sinasabi mo namang hirap, walang kumpare, lahat pantay-pantay, impeach siya. Pag sinasabi mo Gloria, roll on, roll off, di ba? May mga legacy, mga naalala natin. Pag sinasabi mo Duterte, build, war on drugs. Pag sinasabi mo Marcos, dalawang Marcos, kawatan. Yan yung nila, tatak. Tatak Marcos ngayon, legacy nila ngayon. Legacy ng pagnanakaw. Legacy ng ghost projects. First time sa kasaysayan ng ating bansa na ganito kalaki, trilyones ang kaba ng bayan nililimas sa gobyerno ng mga nakaupong mga opisyal ng gobyerno ngayon. Marcos pahirap sa bayan. Romualdez, dumagdag yung Saldico. Mga Salot, Araneta. Dapat itong mga apelyedong ito managot kayo sa taong bayan. Kaya bukas, sumama po tayo sa totoong grupo na nananawagan ng accountability, peace and security. Maisog. Ito bago ngayon. Kay Romeo, retired general ng Air Force, Romeo V. Pukis. Kita-kita po tayo bukas sa Camp Aguinaldo. Kala City pa lang. Matagal na sila dyan. Di ba? Nasa Batasan sila. Tapos dumiretso sa Camp Aguinaldo. Tuloy-tuloy po tayo.
magsuot po ng itim na damit. Meron din po sa Maisog, Liwasang Bonifacio. I think mga 1 PM yata sila. Sumama po tayo sa totoong mga nagmamahal sa bayan. Huwag po tayo magpaloko sa mga komunista. Kaya tama ka dito, Madam Sara Geronimo. Tama na. Pinaikot-ikot lang tayo. Pagising sa umaga, tanghali at gabi, nakikita ko ang post niya, ang hapdi. Paano nga ba to? Di ako makatanggi. Watch ko na lang at isipin ng mabuti. Bisdak Pilipinas. Bisdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Bisdak Pilipinas, para sa bayan, gumigising sa diwa. Sa likod ng kamera, tapang ang dala, walang sinasanto kung mali ang gawa. Hinay-hinay, pero palaban. Boses ng tao sa digital na labanan. Bisdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Bisdak Pilipinas, para sa bayan, gumigising sa diwa. Hindi artista, hindi politiko, pero ang katotohanan, sigaw niya ay buo. Sa YouTube o Facebook man siya makita, may aral ka pa rin, may uwi sa bawat salita. Bisdak, gising sa katotohanan, di lang kwento, kundi panawagan. Sa bawat Pilipinong naghahanap ng liwanag. Bisdak Pilipinas, kasama sa pagbangon ng bayan. Bisdak Pilipinas, boses ng masa, gising ang diwa. Sa vlog mo, may pag-asa.